What's up? Again, this is your architect. Gusto ko lang i-answer yung mga karaniwang tinatanong about sa Piso Wi-Fi Vendo. Number one question is, kamusta ba ang ROI or yung tinatawag nating return of investment? So, pagpalagay na lang natin may Piso Wi-Fi tayo around 12,000 yung pagkabili natin ng unit natin. So, yung 12,000, in-expect natin na mababawi ba natin within like 1 year? May return of investment ba tayo? Ang sagot dyan ay depende. So dapat isipin din natin na okay ba yung location natin? Malapit ba tayo sa school? Pangmalakasan ba yung kitaan natin doon? Or sa terminal, maraming tao? So dapat isipin natin yung profitability ng unit. So kung ilalagay natin yung piso wifi sa isang subdivision kung saan madaming may internet, may access sila, so expect mo na walang manghuhulog sa iyo. Maraming mga factors din na dapat isipin natin mga kaibigan. For example lang, Nice. walang access point po yung area mo. Yung access point, ito po kasi yung nagbibigay ng wifi na range doon sa clients natin. So, kung limited lang yung range ng ating access point, for example, nag-indoor access point lang kayo, hindi kayo gumagamit ng mga outdoor, yung pangmalakasan. So, si client, imbis na maghuhulog siya, hindi na lang siya maghuhulog kasi hindi abot yung wifi sa kanilang lugar. So, ang sagot dyan is depende po. For example, yung hulugan is aabot lang ng average per day is less than 30. So, napakahina. So, expect mo yung ROI mo. Siguro aabot pa ng almost 1.5 years bago maibibigay yung bawi mo sa 12,000 mo. So, kung ang kitaan is nasa mga 100 to 300, expect mo mabilis din yung ROI. So, 100, so pagpalagay natin 100 a day, so nasa mga 3,000 a month. So, i-times mo na for 4 months, maaabot mo na yung ROI na 12,000. So, after 4 months, may kita ka na sa Piso Wi-Fi Vendo mo. Doon mo pa mababawi lahat. So, next question would be, mabilis ba ang speed? Depende no sa ISP provider mo. May mga ISP provider na mabilis yung speed, limited yung speed. For example, dito sa lugar namin sa Kabanglasan, Bukidnon, medyo malakas si Smart. Pero hindi siya stable. Si Globe naman, stable siya, pero may capping yung GoMoSim. 5 Mbps lang. So, kung mabilisan yung speed, dapat i-check din natin ang modem natin. Like, naka-Black Mamba ba tayo? Yung mga may ban-locking and may carrier aggregation. Pwede kang mag-change from one channel to another. So, baka sa susunod na videos ko, itatackle ko po yung pagbabanlock ng mga modem. So, ganun po. Usually dito sa amin, nasa mga 30 above yung download speed, tapos ang upload speed is nasa mga 12 to 20. So, ganun kalakas ang speed sa amin. So, depende din yan sa modem nyo. At, yun nga, aside from modem, dapat meron din tayong magandang antena. So, sa antena din nagkakaroon ng comparison dyan. So, yung antena natin, dapat naaabot nila yung tower ng area mo. So, mas maigi din na i-check natin yung ating tower kung malapit ba siya or kung malayo ba talaga. Kailangan mo na talaga ng pangmalakasan na antena. Yung mga antena, mga pangmalakasan is yan yung mga parabolic, hyperbolic. So, ayun, yun, kinakailangan na talaga siya ng setup kung saan may mga pole na tayo nilalagay, tapos ikakabit yung mga antennas. And facing siya dapat sa tower. So, sagap na sagap niya yun. So, yun po sa case ng speed. Mabilis ba ang speed natin dyan? Then, ilang users pwede? Depende din yan sa board ng ating Piso Wi-Fi Vendo. Maraming board like Orange Pi 1, PC. May mga high-end na yung Orange Pi 5. So, i-check nyo lang yan po. Marami po yung, depende po kasi kung higher version na po ng Orange Pi 5, sa pagkakalam ko is nasa mga 100 users na po yun. Pero kung doon lang tayo sa parang basic lang, parang beginners mode ng mga Piso Wi-Fi, okay naman din yung Orange Pi 1.
siguro pwede dyan is mga 20 to 30. Aabot pa nga siguro ng 50. Hindi naman po kasi always na madami talaga yung nagsasabay na naguhulog. Usually sa akin nasa mga siguro mga 15 users siguro. Tapos kalimitan lang yan kapag may mga okasyon. So, ganun lang. Okay na po yung Orange Pi 1. Magsimula po tayo doon sa basic sa Piso Wi-Fi na board. And then, ang maintenance. So, as Piso Wi-Fi owners, dapat marunong din tayo sa maintenance natin kasi doon kasi nakasalalay yung lifespan ng ating bendo. So, hindi tayo dapat umaasa always sa technician. Mas maigi din na marunong tayo yung mga simple basic lang like pagkumpuni ng UTP cable, yung kung gusto natin na humaba yung ating UTP cable, like magdadagdag tayo ng access point, and yung paglilinis din sa looban ng ating Piso Wi-Fi box, gusto natin walang alikabok, tinatanggal po natin yung mga unwanted na mga dumi-dumi doon. So yun, one way of maintenance din yun. And mas maganda din po yung may AVR po tayo sa ating power supply. Yung sa mga lugar na bigla na lang nawawala yung mga electricity natin, mga brownout. So ina-expect natin na yun nga dapat okay yung signal. I mean, ma-okay natin yung biglang power surge na yun. So kailangan may power on delay kumbaga. So yun lang sa maintenance. Tapos may mga videos din tayo, baka pwede natin gawa ng mga troubleshooting in the future kung saan yung Orange Pi, yung biglang pagkasira nito dahil nga sa biglang init ng board, may factors din na ganun. And yung SD card, yung nawawala yung IP addresses. So sa ganung mga issue, yun nga dapat basic na mga reflashing ng SD card, alam din natin yun. Madali naman din. So baka next video ituturo ko din po yun. Then Starlink, pwede ba sa Piso Wi-Fi? Talagang pwede po. Pwede siya sa Piso Wi-Fi pero may risk din siya involved. Kasi yung ating Starlink parang may limit po siya na kung saan kailangan 1 terabyte lang per month. Ganun yung pagkakaalam ko sa kanyang terminologies, terms and conditions. And then yun nga, si Piso Wi-Fi, maraming users. Pagpalagay natin iba't ibang klaseng clients, may mga clients malakas mag-download. So makikita doon sa data usage ni Starlink na parang, uy, bakit ganito na month is mababa, tapos then sa next month is biglang malaki yung usage ng yung Starlink natin. So wala pa naman ako nababalitaan na dahil sa ganun na-ban yung kanilang Starlink in relation to Piso Wi-Fi. Wala pa naman ako nabalitaan. Actually nga before ako nag-install talaga ng Starlink, nag-research talaga ako. So madami talaga nagsasabi na kinakailangan ng Microtech Hex or yung nagfi-filter po ng ating Starlink. Ginagawa po kasi ng Microtech Hex is ito po yung nagfi-filter ng mga anti-torrent. Yung torrent is yung pagda-download. Yung sa kabataan ko pa, ito yung ginagamit, mag-download po tayo ng mga videos, games, MP3, mga ganun. So yung Pirate Bay, kung hindi ako nagkakamali, yan po yung sa torrent. So medyo malaki po kasi ng gagamit na download po dyan sa torrent yung app na yan. And then yun nga, mga anti-adult site. So yun yung sinasabi nila. Especially okay naman yung ganyan, 'di ba? Kasi sinesafety nila yung, especially kung ang mga clients sa mga kabataan, hindi sila nakakanood ng mga malalaswang mga panoorin nila. And then anti-stow. Anti-stow is yung pwede nila ma-carry si Starlink. Kasi yung dish kasi ganito, may siya may position siya na kung saan sinasagap yung signal. So kung
may access kasi yung client sa sa stowing mechanism ng ating Starlink app. Pwede niya paglaruan. So, mag-iiba yung orientation ng Starlink kasi yung stow, yan yung kasi yung ilalagay natin balik sa box. So, yan po yung stowing. So, kung may MikroTik hex tayo or any MikroTik na na-configured for Starlink, masisecure niya yung mga ganon, yung mga paghahack, kumbaga, na mga, yun nga, kasi may iba kasi mga techie din ng mga customer, baka paglaruan yung Starlink natin. So, ganun lang yun. Yun po yung mga cons. Pero yung pros din natin dyan is, yun nga, bakit mag-hesitate pa tayo na bumili ng ganun kung alam naman natin na masisecure yung ating unit. Kumbaga, para sa akin, sige na lang, total, marami naman din kasing gumagamit nun. So, why not? Security purposes naman din. So, gusto ko kasi na magtagal yung Starlink ko. So, nag-invest na lang talaga ako ng MikroTik hex. So, kung interested kayo, pwede ko kayo maglagay na lang ako ng link kung saan ko nabili yung MikroTik hex ko. So, yun mga ka-tech, sana nasagot ko lahat ng mga, kung hindi man lahat yung mga karaniwan na tinatanong about sa Piso Wi-Fi Bendo. So, kung meron kayong pwedeng idagdag or i-share sa akin na pwede tayong magtulungan, gumawa tayo ng video niyan, pwede po. So, maraming salamat at sana nakasubscribe na din po kayo para mas updated kayo sa mga panibago kong videos. Salamat mga ka-tech!